Maayong buntag sa itong mga kasawag mga ka-agri. Welcome back gihapon din sa itong programa sa kahangina, no? Ang ato ang School on the Air on Smart Rice Agriculture. So aniya usab kami na maghatag kaninyo og impormasyon may tungod sa agrikultura na pwede na to gamiton para sa atong pagpangumay. O karong buntaga ato ang pagatunan ang key check number 8. So mao ni no kung unsaon nato pag properly cut and thresh ang ato ang mga abot sa saktong panahon o sa saktong oras, no? So karong buntaga gihapon atong kauban na Miss Jerina si Ma'am Cecile Aves Papada, no, ang ato ang Assistant APCO, PAFES and RSBSA focal person diri sa Bohol o at the same time siya pod ay ato ang Science Research Specialist too. So, ang ato ang text question pag kaniaging episode ati siya kay maghatag lamang ang ato ang mga listeners or ato ang mga viewers o mga management options nga pwede nilang i-apply sa ilahang mga humayan. So, para sa ato ang mga weeds or dapat dili ta mo spray og defoliators and then napud tay 0 to 45 days nga after transplanting or sowing. So, dapat pud no magamit pud sila ati siya og mga high quality nga seeds og mag-practice pud sila og crop rotation. So, apil na pud ana pud atong mga ka-agri dira nga naminaw ang pag-practice og proper field sanitation nga dapat limpyo gyud ang ato ang mga mayan. Then kuan pod kanang for land prep and water management pod dapat mayo ang pagka-prepare sa atong yuta o pagka-manage pod sa ato. So atong idugang lang pod gamay no na kaning maghimuta o ato ang manual or mechanical weeding, no, para ma-assure jud nato na masiguro na namatay jud ang mga liso sa sagbot na naa diha sa ato ang pagland prep o kung di pa gyud mamatay gyud ang mga sagbot na naa diha sa ato ang humayan, mogamit lang ta og herbicide as our last and final resort. Okay, no? So before ta mo-proceed sa ato ang discussion, maminaw lamang kita sa mga pipila kapahinumdum. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. So karong buntagan no ato na pong i-welcome pagbalik ang ato ang resource person para mag-discuss na nato may tungod sa Palay check number 8. So karon buntaga ato ang pagahisgutan ang key check number 8 or kung kano saan nato i-harvest ang ato ang humay sa saktong oras. Ang ato ang ikawalo nga key check, no, hapit na kita na human usa na lay kuwang, no, harvested the crop at the right time. So gi-harvest or gi-ani ang ato ang humay sa saktong panahon. No, naay day gitawag og right timing. So important siya unsa may ngano day kung mag-harvest ko una ma'am. Pwede man na if given pananglitan dunay bagyo no nga umaabot. Although dili pa gyud siya harvesting season, dili pa niya time nga i-harvest pero mo advisory na ta sa Department of Agriculture nga i-harvest na ang crops, ang rice crops earlier kanay bagyo nga moabot nga moagi ra bagyo diri sa atoa sa Central Visayas may namahipos daan ng atong mga humay. No, in cases like that pwede ra pero kung good atong panahon, good atong weather kinahanglan nga ato ang huwaton ang sakto or ang gitakdang panahon kanus ang pwede na nato harbison ang ato ang palay kay nganuman
importante na siya tungod kay ang timely or ang sakto nga kahinugon makaapekto na siya sa pag-harvest ug sa pag-trish kanang sa threshing bitaw niya kanang paglubo sa ato ang grains, no, paggiok baron kung manual atong harvesting nga ma-ensure nato nga ang ato ang nahipos nga mga grains or tipasi is of good quality, maayong kalidad nga mo'y maghatag nato or magdiktar nato sa saktong presyo sa merkado. So unsaon di ay nato, no, ang ato ang kuan, unsa man day indication or unsa man day importance good ana nga harveston man nato sa saktong panahon. So harvesting sa too early results in immature grains. So kung too early pa day ka mag-harvest, no, wala pa ni abot sa saktong panahon, ang imong ma-harvest nga mga tipasi daghan siyang immature or wala pa nahinog nga mga tipasi nga kana siya maghatag na og harvest losses kay syempre kung hilaw pa siya gahi kay na siyang ipon, so dili na siya maapil pag treasure. So miskin pag imo nang maapil dili gyapon na siya kay mapuslan kay maskin basin og kanang napa siya sa hard dough or milking stage pa ang uban, no, so dili ra gyapon siya mapuslan or musangko siya sa very low milling recovery. Unsa man dang milling recovery, ma'am? Kana bitawng inagbalik bugas na. So nakay 100 kilos nga tipasi. Kung ang ihatag nga bugas ana 53 kilos ra, sa ato pa 53% ra ang milling recovery. Ang gihatag nga bugas sa imuhang tipasi. So ang ihatag day nga bugas sa atong tipasi di ay nga humay, magdepende na siya sa kahinugon sa pag-harvest pud nimo. Kay kung hilaw-hilaw pa nimo gi-harvest, syempre dali na to ma-broken or mga buak tong katong mga kanang unod. And then harvesting too late also kanang sobra na sa edad mo sangko pud na sa gitawag na to grain shattering with more or less 3% if manual harvest. Sa ato pa kung nag-ani ka kanang gamit ra bitaw ng kanang gab, tungod sa sobrang ng kahinog niya, naay ubang variety nga very shattering, nang dali ra madagdag, no, dagdagunon. Napoy uban nga mag-uulo sila kay bisag unsaon nimo giok, perting gahia, matanggal ang tipasi. Nasay uban gamay rang tandog nimo basta kanang nasubraan siya kahinog mga tagak ra gid siya, so masayang siya daghan kay siya og kanang shattered nga grains sa yuta makit-an nimo. So this result also in low head rice recovery as low as 32% kung manual nga pag-harvest or kung 38% kung mechanized. So, gamay na lang ang imuhang matigom kung inana. So, unsaon man nato pagkahibaw nga na-achieve nato ning K-check number 8. So, kinahanglan di ay nga kung maingon tag-harvested atong crop at the right time or sa saktong panahon, harbiso nato siya sa panahon nga ang iyahang mga tipasi are golden yellow ang color, no, almost golden yellow, 85 to 90% if manual ang pag-harvest. So sa uhay pananglitan kung i-individual nimo siya og tan-aw sa isa ka uhay, at least 85 to 90% ang kahinugon or ang color niya is golden yellow na siya per uhay. So kung uhay imong tan-awon, mas dali man nimo siya ma-manage kay kung uniformly ang pagtubo sa imuhang humay, ang imong distribution sa fertilizer almost uniform, ang water management nimo almost uniform, walay nagliki kaayo, walay nagdaghag tubig. So more or less uniform pod ang paghinog nila. So maskin og mag-sampling lang ka ani nga kwadrat, magtan-aw ka oy kani nga mga uhay 85 to 90% adto kas tunga-tunga oy 85 to 90% na iyang kahinugon, adto kas daplin-daplin pikas 85 to 90%. So pwede na nimo manualon og harvest. Pero kung ang gamiton nimo combine harvester, dapat ang kahinugon 90 to 95%. So mas hinog-hinog siya gamay, no, kung combine harvester kay ngano pag combine harvester manggo diretso na siya sako. Inag-harvest niya, i-treasure siya, i-blower, then i-bagging, isako na siya. Dili na siya matanugan pa, no? Kay kung manual harvesting ta, di ba, ikaliro pa man nato, no? Kung nakasuway mo og kanang sa remote community or katong kinaraan pa, mag-harvest ta, di pa kayo siya hinog, no? Mag-harvest ta manually, nya ibutang nato na, ibutang itapok, pagkahuman hakuton,
niya iabot dito sa daplin, dapit sa treshinganan ng outside na sa luwang, ikaliro na siya kanang ilingin bitaw siya, ipang tapok-tapok niya yung uhay na sa sulod ana tapok. Then tanugan na siya for 3 days kay para inag manual giok dali na mga po ang grains or naiuban gamitan og kanang kawayan nga maglantay nga ihapak adto no ihapak ang mga kuan ang mga na harvest na to. So mo na nga pwede pa siya na pa siya chance nga dali ra mapupo bisan og katong mga kuan kinatanugan man siya pero kung combine harvester so at isinog na gid siya 90 to 95. So ang mga humay kuno makaingon ka nga at the right time ang imuhang pag harvest niya is dili na ni kung wet season no panahon sa wet season kinahanglan 1 day after manual harvest imo na gyud na siyang na treasure tanan nya 2 days during dry season. Dili nimo palabanan og kanang tan-og kay sa una dugay man nato kanang i-treasure no labi nag manual harvesting. So kinahanglan nga kung wet season 1 day lang siya gikan ko na harvest ka karon na human nimog tapok pagkaugma i-treasure na na. Kung ting-init mga 2 days ngano man isa pud sa gilikayan nato is kanang tungod sa kainit bitaw kay imo man ang gitapok gikaliro nimo daghan kanang fungus nga moduol kay may humid na bitaw siya sa tunga no ilalom so daghang mga fungus nga motakboy so manimahong abhong ang atoang kanang bugas no usay makaingon ta nga labi nagting-uwan no dugay dili wala tay kanang mechanical dryers so ato ang gisaligan is init ra no solar so kanang kung dili nato mabuhat lagi kay kanang ting-uwan man so samot na gid siyang makuom unya mo samot nga maka-deteriorate ang quality sa bugas nga ma-produce nato kay mabaho gid siyang abhong. Okay, so para sa recommendations do natay upat ka mga recommendations unsaon nato para nga makabot nato ang K-check number 8 nga makaingon ta nga naka-harvest gid ta at the right time. So sa recommendations number 1 i-drain nato ang basakan 1 to 2 weeks before the expected date of harvesting. So di ba kaganiha sa K-check number 6 ba to? Katong kuan tubig no water management K-check number 6 katong no drought avoided stress caused by drought or excessive water. Di ba ang atong recommendation is dapat gikan sa early tillering stage until maturity or 1 to 2 weeks before harvest kinahanglan nag-maintain tag 3 to 5 centimeters sa water level. Mao na nga diri sa ato ang recommendations to achieve nato sa K-check number 8. Number 1 good is i-drain ang field 1 to 2 weeks before harvest or before the expected date of harvesting. Ngano man to attain uniform maturity and ripening. Okay? Di ba giingon man nato diri no sa assessment nato kung saon nato nga makabaluta nga na-follow nato ang K-check number 8 is dapat 85 to 90% ang kahinugon mag-manual harvesting, 90 to 95% ang kahinugon mag-combine harvester ta. Pero unsaon man na nato di ay nga makabot na natong 85 to 90% maturity nga almost all anang mga humay nato mao ra gyud siya edad naa siya 95% or 90% nga maturity. Makabot na nato during harvest time kung 1 to 2 weeks before that harvest time is atong gidrain ang field. Unsay pasabot sa gidrain? Kung magpasud tag tubig, that is irrigation. No, nagpasud tag tubig. Kanang tubig nga nagstay sa atong field, kung di taganahan na ato nang ipagawa, so that is drainage. No? So sa ato di ay pagpamasak, duha ka-importante nga activity atong buhaton sa atong humay. Irrigation and drainage. So mag-irrigate ta kung gikinahanglan nato ang tubig. Manguha ta og irrigation water ibutang sa field. If dili nato gikinahanglan ang tubig, we will drain. So that is drainage activity. So 1 to 2 weeks before sa harvesting time nga gitakda kinahanglan uga ang atong field. So i-drain nato ang tubig nga naa didto sa atong field para nga mauga na siya. So naa na siya tendency nga magdungan-dungan na siya kahinog. Kay wa naman siya tubig. Kay ang water is the one preventing nga mo hinog siya dali, di ba?
pareha ra gud na sa kung mga ubang mga tanong kung di nimo siya bisbisan mo mature siya dali hangtod mamatay siya dali or makuan siya ma-older na dayon siya. So in case atong humay kay almost all naman siya mga 80 to 85% na iyang kahinugon para mas mapadali pa yun to og kahinog tong uban nga padung na mahinog at least magdungan-dungan sila dapat pahubsan nato wad-an natong tubig. Number 2, to prevent wetting of the grains during harvesting. So, manang giingon no nga, kung manual harvesting ta, di ba, inaghuman na tugab, atong ibutang sa yuta, ang atong ginab. Kung naay presence of water, wala ta nag-drain sa atong field, ang mga uhay nato masangko sa tubig, no, ma-deep siya sa water. So, unsa may pasabutan na, kung kaliro na nato, basa na siya basa. So, kung nato'y samad-samad ang mga grains, so, posible masudlan na siya water. So, entry na to siya sa mga fungus o bacteria. Dayon, for easy operation in the field, kung magamit ta og makinarya. Combine harvester, dili malubong atong combine harvester. So, mo nagtulo ka rason nga nung i-drain nato ang atoang field 1 to 2 weeks before the expected date of harvesting. No? Una, to attain uniform maturity and ripening. Ikaduha, to prevent wetting of the grains during harvest. Number 3, for easy operation in the field, especially when using machinery in harvesting. Number 2 recommendation is harvest at the right maturity when 85 to 90% on manual or 90 to 95% if using combined harvester of the grains are golden yellow. So, nabay laing color ang atong humay kung padong na ma-harvest. Mura golden yellow ra jud no. So, nindot kay tanawon ang basakan nga kanang dako bitaw kay nga basakan nga. I-term na nila og nagloud-loud man ang kabasakan sa kadako. No, kung sa amuan na sa Mindanao ang magloud-loud na mo kay katubhan man o kamaisan, diri sa atoa sa Visa sa Bohol magloud-loud ang kabasakan. Pero mas loud ang kabasakan gyud sa Luzon. So, golden yellow mo nang nindot tan-aw no mo nang maingon tag natay golden harvest, ngay nindot kayo ang tan-aw ang uhay kung mag-yellow na. So, baliko nato ang recommended gyud nato nga sakto nga edad sa ato ang mga humay nga ayha nato harveston. Kung manual ang pag-harvest dapat 85 to 90% ang kahinugon. Dayon kung combine harvester na ata sa 90 to 95% ang kahinugon. So, sayo naman na pagtanaw no. Ang unang mahinog sa pumoy, ang kinalasan nga mahinog na dapit sa punuan sa uhay. So, na din ang mga green-green padapita. So, kitang mga farmer, kamao na kahit na mo tanaw, pwede man po nga dugay siya nahinog because unfilled grains siya. So, naay tendency nga, biskin o laya na kay ang dahon, ang grains kay na green-green pa, pag kay siya na golden yellow, it's because unfilled grains siya, wa siya unod, siya sulod. So, mo nang kanang lighter ra iyang pagka-yellow, dili siya kayo dyan mag-golden yellow. Kay wa siya sulod. Sa ato pang pinulungan ana sa Cebu is dili timgas. No, dili timgas ang iyang tipasik. Number 3 nga recommendation is harvest at the right grain moisture content. Nade pud tay gitawag og moisture content. So unsa may atong gamiton para ma-measure ang moisture content? So syempre mo gamit ang moisture meter. So kung available ang atong moisture meter, ang atong grains di ay pwede ta mag-sampling. So naiuhay, maglubo ta, gamay ra man na. So datang moisture meter atong isulod dito ang grains nya atong i-reading ang iyang moisture. So kung nay 18% nga moisture content, so ready na nato na siya i-harvest. 18 to 21% moisture content typical for dry season. Kung wet season, 20 to 25% ang moisture content. Siyempre, kay bisan unsa pa, bisag hinog na gina siya, basa ra gyapon ang paminaw ana sa grains, tungod kay ting-uwan man siya. Pero diri sa ting-init, miskin di pa kay na siya hinog, tungod kay init kaayo, so dali ra siya mo hinog. So lesser ang iyang tubig, iyang moisture content nga level nga naa sa humay. So, usbo nato no, harvest at the right grain moisture content. Kung natay moisture meter, pwede nato magpupo ta gamay nya atong ibutang i-test nato. Kung dry season, dapat nasa 18 to 21% ang iyang moisture content. So, kung wet season, nasa 20 to 25% moisture content.
Okay, so for number 4, ang atong recommendation sa number 4 is after manual harvesting, thresh palay not later than 1 for wet season or 2 days for dry season. So ngano kinahanglan man ni nga atong sundon, no? Ngano para ma-achieve nato ang gitawag nato nga K-check number 8. So number 1 is avoid piling the harvested crop in the field for more than a day to prevent heat build up which lead to grain discoloration and low quality milled rice. No, sa ginaingon na nato ganiha, kung manual atong pag-harvest, ato pa man na siyang ikaliro, no, ato pa na siyang ipaugmaan, ugma naman mahuman og 1 day ang harvesting, no, 30 ka tawo ang magab. Human nimong 1 hectare in 1 day. So gihakot no pagkaugma na nato siya i-thresh kung wet season. Kung dry season, pwede pa until 2 days. So kung wala kay manpower nga magamit. Nganong kinahanglan dili nato dugayon para nga malikayan ang pag-build sa heat ikainit. Nga ang kanang kainit mo nay akong gingon kaganiha nga mo introduce dito ang fungus kay humid naman siya sa ilalom, no, init naman siya, which leads to the discoloration sa imuhang grains. So inagpagaling nimo ang imuhang bugas is gapuntik-puntik, no, nay lahi og color na brown na nya nagbarag diri dapita brown nya nay puti ani, so dili siya pure nga white. Nya low quality ang milled rice, no, baho na siya. Number 2 is avoid threshing dripping wet palay using a mechanical thresher to prevent losses from poor grain cleaning and separation. Kung gamitan pud nimo ang kanang pag-threshing bitaw sa ato ang palay is mechanical, kanang i-feed in or i-throw in depende na, no, sa ato ang thresher. Na may thresher nga ihungit ra nimo katong pedal thresher nga ang katong ginab nimo hawiran nimo ihungit, na apoy throw in nga ilabay ra nimo ana. So mas mugbo to siya nga pagkagab. Likayan nato ng basa nga nagtutu pa sa kabasa ang ato ang hinarvest nga palay nga atong i-thresh didto. Kay nga naman nagulan anang gabi pagkaugma mo thresher ka gamit ang mechanical thresher, murag nagtutu pa sa kabasa ang mga harvested palay. Likayan na nato kay ngano kung ato na siyang ipugos og threshing anang adlaw nga basa siya kaayo, mupilit ang mga tipasi sa iyang mga dahon sa uban nga mga kanang mga part sa rice plant, which is very hard, kanang lisod ang pag kanabitang blower. So ang mahitabo hugaw ang ato ang natigom nga mga tipasi, no, dili siya limpyo. So inag-ugaan na nimo, masagol ra na siya dito, inagaling daghan kay abog nya, impure siya, dili pure, walay dili taas ang purity sa atong bugas. Number 3 is observe the recommended threshing drum speed 800 revolution per minute for most engine-driven threshers. So katong mga makinaryan, di makina nga mga thresher, dapat ang drum bitaw niya sa pag-thresh dili kayo paspas, dili pud kayo hinay. So kung mag-setting ta sa ato ang kanang drum speed, so daara siya sa 800 revolution per minute, no, 800 RPM. This is to prevent grain damage. Kay kung pating kusuga gatuyok atong drum seed sa ato ang threshing, mga kuan na to, mga buak ang ato ang mga grain or mga lagpot sad. So faster speed may increase capacity but will also incur more blower and separation losses. Kana bitang moingon ang farmer, ma'am, bati tong gihatag ninyong thresher na mo, ma'am. Uy, katong blower ay pwede man na thresher blower, usara na siya ka makina. Na thresher na siya, napa siya built-in nga blower or thresher lang gid siya, yan lahi pud tong blower. Bati man, ma'am, di mi ganahan adto katong bulhot bitaw nga inyong gihatag, ma'am, kanang bulhot mo thresher na siya, mo blower pa, mo nay bulhot. Ngano man tay nagdungan man og panglupad ang tipasi, ma'am, ug ang sagbot kay ngano man wa day na set og tarong ang iyahang drum seed, ang iyahang drum speed sa iyahang thresher. Paspas kaayo ang pagtuyok. So dapat naara ka sa recommended nga 800 revolution per minute. So sa ato pa 800 ka tuyok in 1 minute ang imuhang drum speed para nga dili magdungan og panglagpot ang tipasi ug ang sagbot. Salamat, Ma'am Cecile, no? O
kadto ang ato ang mga pamaagi para sakto ang ato ang pagka-harvest sa ato ang mga abot no na atay gitawag na sa tamang panahon murag aldab ba ay tamang panahon so dili kita na pa mga to sa una ikasal na Uli ba on lagi. ikasal na ba si Maine anyway so katong ang giingon ni ma'am no na naay saktong panahon sa ato ang pag-harvest no so dili pwede na mag-una ta or harvesting too early naapod di pod pwede na mag-harvesting ta na too late no so nato giingon si ma'am na mga rason so ato tong balikon unya sa ato ang recap pagkahuman sa mga pipila ka pahinumdom. Palay-aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay-aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRise. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay-aralan. Palay-aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay-aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRise. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di baka sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay-aralan. Palay-aralan. So kaganina no, naisgutan dito ni Ma'am Cecil kung sa gyud ka importante na dapat sa saktong panahon na to i-harvest ang ato ang mga nananagdira. Kaya nga no, kung sayo ra kaayo na siya epekto para sa atong mga grains o kung sobraan na pud kadugay nagyapoy mga losses o hindi na so Right? So para sa ato ang text napakaikadugang ma'am para sa ato ang key check 8 Kuan nang jud importante gyud nga ilailahon nato atong variety kay dili ta makatansya sa edad or right time kanus ata mag-harvest kung wa ta nakaila sa atong variety. So, naaman tayo gitawag og early maturing varieties, naatay middle maturing varieties, ug naatay late maturing varieties. So, dapat nakaila ta sa ato ang variety nga gitanom, early maturing bani or late maturing variety bani. Kay labi na sa kung synchronous planting ka, bisan pag nagdungan mong tanom niya, imuha din gitanom din ha is early maturing kaysa uban nga kauban nimo nga mga farmers nga nagtanom og late maturing mas mauna ka nya imong field na sa tunga nya dako kayo unya magamit kag combine harvester unsan to nimo lukdoon to nimo ang combine harvester para mo harvest sa imong basakan nga nasa tunga so it is better nga imong ilailahon ang imong gitanom nga humay nga dapat nagkapare-parehas mo og maturity bahalag dili parehas og variety basta at least more or less pare-pareha mo og kanang maturity kung pila ka days siya ay ma-harvest gikan sa pagtanom sa imong mga kauban within the area para nga sayon ang pag-harvest. Mara to siya. Alright, so daghang salamat Ma'am Cecil no. So mo to siya no. Aside sa ilailahon ang imuhang variety is dapat mang kooperasyon pod sa komunidad or sa imuhang mga kauban na mga na duwang or mga rice field no pare-pareha mo og maturity date. So para sa ato ang text question karong buntaga excuse me. So ang atong pangutanan no na ibili ninyo sayon ra kaayo ni. So gibalik-balik jud ni Ma'am Cecil ganina no. So pila man ka percent ang kahinugon sa ato ang humayan kung ang ato ang gamiton kay combine harvester. So balikon ako no, pila man ka percent dapat na hinugna ang ato ang humayan kung mugamit ta og combine harvester. So i-text lang ang inyong tibuok pangan, space edad, space inyong lokasyon or address, space ang inyong edad o i-text lang sa 0938-739-0882. So mao to na balikon ako 0938-739-0882. So pila ka porsyento no
or pila ka percent na dapat hinugna ang ato ang humayan para makagamit na og combine harvester. So mao to atong pangutana karong buntaga. Miss Jolina? Okay, so sa atong mga ka-agree no, I hope maka-text o maka-send mo sa inyo ang mga answers kung kamo wala mo load karong simanahuna. Tingba lang na ninyo og text ngadto sa Biyernes. O sa atong mga ka-agree, wala naman gyud tay igo nga oras no, napupo na pud ang atong 30 ka minutos nga panagsibya diri sa kahanginan. Upadayon gihapon kita sa sunod nga mga adlaw, hantud na pud sa sunod nga higayon. Kini gihapon ang inyong program host nga si Jolina ug si Ate Sha nga makig-uban kaninyo sa susamang oras. Daghang salamat Ug maayong buntag.